Hello guys! Hello fire sign, Leo, Aries, Sagittarius. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para to sa lahat ng Leo friends natin na nanonood. I hope na makuha mo ang energy. Oops! Okay, isa lang. Leo, new beginnings. Wow. New beginnings. New beginnings, Leo. Oops. Memories of love. Alam mo, sobrang mong tawag dito, may eagerness kang nararamdaman sa linggong ito. Kitang-kita sa baraha mo. Okay. Leo. Okay. Tingnan mo, meron kang 5 cards dito. Sinasabi ng baraha mo dito, Leo, na if ever man, marami kang kinakatakutan na obstacles and challenges. Or parang ang nakikita natin dito is sa linggong ito, posibleng nandun ka sa worries, nandun ka sa regrets and worries or pain and heartaches. Pwedeng maraming nangyari sa'yo sa nakarang taon, kaya may memories of love dito is parang magre-reminisce ka diba? Parang aalalahanin mo yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan, diba? Yung parang nawalan ka ng magulang siguro, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng business, nawalan ng kaibigan, parang ganon. Dito sa barahang ito, marirealize mo kung ano yung mga blessings and then yung mga obstacles na napagdaanan mo, obstacles and challenges, na pwedeng ngayon mo mawiway na marami ka na palang napagdaanan. Lahat pala, naging masaya ka rin, naging malungkot, masaya, malungkot, parang ganun. So, ang linggong ito is punong-puno ng parang realization siya. It's a realization week na parang marirealize mo na marami palang nangyari sa buhay mo na kinaya mo, diba? Maraming nangyari sa buhay mo na kinaya mo. So, ibig sabihin, bakit ka mawawala ng pag-asa? Lalo na kung usaping trabaho or business ito. Okay? So, gamitin mo itong mga challenges and obstacles from your past, itong mga pain and heartaches na to, para makapagsimula ka. Or para, kung nasaan ka man ngayon na estado or level ng buhay mo, gamitin mo yung mga nakaraan mo, yung nakaraang paghihirap, nakaraang betrayal, or nakaraang pain and heartaches, gamitin mo siya para makapagsimula ka as a strength, diba? Siya yung gawin mong lakas loob para makapagsimula ka ulit ng bagong buhay, lalo na sa pera, and move on, diba? Positive movement forward. So, okay lang na mag-reminisce tayo ng mga memories natin from our past, pero hindi to the extent na yun na lang yung gagawin natin, na puro na lang past yung maiisip natin. Make sure din na mayroon tayong plan B, plan C, plan D na option sa susunod, sa future, 'di ba? So, dito sinasabi na may pagkakataon para makapagsimula ulit sa buhay sa kahit anong estado mayroon ka sa ngayon, 'di ba? And yun, move on, let go, let God, let it flow, be positive. Okay. Leo. Okay. Make a decision. Number 11. So, sa manifestation dito, simulan mo na, 'di ba? Parang ang sinasabi sa'yo ng baraha dito, ikaw lang ang makakapag-desisyon sa buhay mo. Wala nang iba. Siguro yung iba sa inyo dito, may mga regrets, may mga sinisisi kayong individual. Parang sinisisi mo si ganito ganyan, sinisisi mo yung magulang mo, yung kapatid mo, yung karelasyon mo dati, yung ex mo, dahil sa mga nangyaring hindi maganda sa buhay mo. Pero sa baraha mo sinasabi na wala yung decision making mo, depende yun sa'yo So, ikaw yung, kung may mangyari man na hindi maganda or hindi man masyadong, tawag dito,
interesting or hindi man positive, walang ibang sisisihin dito, kundi ikaw lamang. 'Di ba? So, masama kasi yung i-blame natin yung ibang tao sa nangyaring hindi maganda sa atin. Dapat take responsibility. 'Di ba? Good news. Posibleng sa linggong ito ay makatanggap ka ng iba't ibang klase ng mensahe, communication, chat, mail, email, letters, or kung ano pa man siya. Regarding, eto na yung siguro hinihintay mo. So, posibleng ang hinihintay mo is manliligaw. Pwedeng makatanggap ka ng message sa iyong loved one, sa iyong pamilya. Emotional to eh. So, pwedeng ikaw to. Pwedeng may isa kang decision making. Make a decision kasi eh. Parang may gusto kang kausapin ng isang tao. Pwedeng through chat, through email, or call, messenger. Pwedeng yun yung gagawin mo. Okay, High Priestess, makinig ka sa sinasabi ng intuition mo sa linggong ito. Kung may hinihintay kang pera, or halimbawa, may retirement, lump sum, may binibenta ka, or kung ano pa man, sinasabi ng baraha sa'yo dito na mahahanap mo yung liwanag, 'di ba? So, if ever man na ang tagal-tagal mo nang naghihintay diyan sa perang 'yan, sa lump sum na 'yan, ngayong linggo is parang makikita mo na ay pwede na pala, okay? May pag-asa pa pala, parang ganoon. Okay, the Hermit. Nakikita natin dito guys na may relationship dito na pwedeng nagsisimula pa lang na mag-blossom ang hindi matuloy-tuloy, 'di ba? Yung pwedeng manliligaw pa lang, nasa getting to know each other pa lang, dating pa lang, ang hindi matuloy na relationship dahil sa third party. Meron din dito na relationship na nagsisimula na, nagpaplano ng kasal, tapos biglang aatras yung isa kasi may nakita siyang hindi maganda sa isa. Parang ganon. Queen of Pentacles and Queen of Swords. Ang focus mo ngayon, ngayong week na to, or ngayong taon na ito, is Pentacles. Queen of Pentacles. Ang focus mo is magkaroon ng malaking halagang pera. If ever na business person ka, ang dami-dami mong gustong simulan na business, open na business, or kung ikaw man ay empleyado, marami kang ideas ngayon kung paano ka makakapag-save ng pera. And ang focus mo is gusto mong mahawakan yung pera, gusto mong yumaman para sa pamilya mo, para sa anak mo, particular. Okay? And dito sa The World card, sinasabi na, yon, make a decision, dahil isang decision mo lamang ay posibleng magbago ang lahat sa buhay mo, Leo. So yon, make a decision, manifest, pray, diba? Kasi isang decision mo lang, isang judgment mo lang, posibleng pumasok ka sa bagong mundo. The World card eh, 'di ba? So, sinasabi ng baraha, if yung minamanifest mo is pera, yumaman ka, mahawakan mo yung pera, maging milyonaryo, bilyonaryo, or kung ano man tong success, decision making lang ang kailangan mo daw, and then tuloy-tuloy na daw to. Iwasan mo yung sobrang pag-iisip, lalo na sa relationship. Nakikita natin dito, masyado kang natatakot para sa relationship mo. Pwedeng hindi ka secured sa iyong asawa, sa iyong girlfriend, sa iyong boyfriend, o sa kung kanino man. But sinasabi ng baraha, iwasan mo ito. Okay? Yun na nga, let go, let God, let it flow. Kung ano yung ibibigay sa'yo, tanggapin mo. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi para sa'yo, hindi yan para sa'yo. Okay? And kailangan mo rin na maintindihan na minsan, yung gusto natin, hindi nangyayari. Kasi hindi pala yun maganda para sa atin. Okay? So, thank you guys. Bye!